Yon, magandang gabi mga katropa. Nandito na naman tayo syempre sa ating munting teritoryo. Yung lugar na ating kinalalagyan lagi. Ang oras ay ano yata, alas 9 na yata ng gabi mga katropa. At nandito pa rin tayo at nagbabantay ng ating maliit na tindahan. Ayan, papakita ko sa inyo mga katropa. Ayan, bukas pa siya. Magsasara siya alas 12. Ayan. Hindi pala, maaga kami magsasara ngayon mga katropa kasi ako pupunta sa isang lugar na ayaw kong sabihin sa inyo. Yan mga katropa. Yan. Siyempre, andito naman magandang gabi sa inyo lahat. Narito na naman ang inyong boses ng mga tindero. Boses ng mga tindero mga katropa. Siyempre, ano tayo? Vendor tayo pero hindi tayo kasali dun sa vendor party list mga katropa. Hindi tayo kabilang doon mga katropa ha. Yan. Kaya, pero tayo ang boses ng mga tindero dahil tayo ay tunay na tindero mga tropa. Yan, kitang-kita, walang daya. Ang background natin ay tindahan. Yan. Pakita ulit. Yan mga tropa, yan ang ating tindahan. Tayo bantay sa gabing ito. Yan. Meron pa tayong tindang siomay doon, siopaw, chicken skin, siopaw, yan mga tropa. Yan. Bantay tayo mga tropa, kitang-kita, walang daya. Ayan o. Alright. Yan. Magandang gabi sa inyo lahat. At syempre, tuwing nagsisimula ang ating vlog mga katropa, sinisimulan natin to sa paghiling sa inyo ng isang like o share o kaya naman isubscribe nyo ang channel ko para lumaki ang ating community. Alright, di ba mga katropa? Pero syempre, ang vlog natin, halo-halo to mga katropa. Pero kung lagi nakita niyo yung mga vlog ko ay nasa loob ng tindahan at puro tindahan na nakita niyo sa aking mga shorts. Kasi nga, tayo ang boses ng mga tindero. Yan mga tropa. Alright mga tropa. Ngayon mga tropa, sa gabing ito, tatalakay tayo ng isa na mga balita sa ating ginagalawan dito sa bansang Pilipinas dahil sa nalalapit na ang eleksyon mga tropa. Tatalakay tayo dahil nagsimula na yung filing ng mga kandidato o nag-file ng COC mga kandidato at naghahangad na maging mga bagong pinuno ng ating mga lungsod at ng Senado at ng Kongreso mga katropa. Yan. Sa 2025 kasi mga katropa, magkakaroon na ng midterm election. Walang presidente mga katropa, hanggang senador lang. Senador pababa hanggang konsehal ng bayan mga katropa. Siyempre, hindi rin kasama ang barangay. Yan. Diba? Ibig sabihin, ang iboboto natin mga katropa ay mula senador hanggang congressman, mayor, vice mayor, konsehal ng bayan. Yan mga katropa. Pero hindi kasali ang mga barangay at hindi kasali ang presidente at vice-presidente. At siyempre kasali din ang mga party list. Yan. Yung party list, hindi natin alam kung nagiging totoo pa yung mga party list mga katropa. Kasi napapansin natin na kung sino-sino na naman, kung sino-sino na lang ang gustong pumasok sa party list. Yan. Na minsan itingin natin nabababoy na mga katropa. Diba? Kasi hindi na naging makatotohanan yung mga nangyayari kasi pansinin nyo, yung ilang mga tumatakbo sa party list hindi naman talaga sila kabilang sa sektor na kanilang gustong i-represent. Diba? Kamukha nung yung party list ng mga tinderong kamukha ko. Diba? Boss ng mga tindero tayo mga katropa pero yung balak na mag-represent sa atin ay hindi naman talaga tindero. Tawag dito, builder. At kumuha lang na isang vlogger na sikat na totoo namang vendor si Diwata. Yan. Pero mga katropa, sa dami-dami nga na nag-file nung COC o Certificate of Candidacy ngayong buwan na to, mga katropa, maraming mga personalidad na pumasok. Siyempre, yung mga inaasahan natin ay nandun na rin. At yung mga hindi natin inaasahan, mga katropa, ay sumali na rin. Yan. Siyempre, isa na rito, mga katropa, isang bibigyan natin ng komento rito ay ang pagsali ni KOJC founder. KOJC founder na si Apollo Kibuloy. Yan mga katropa, may nagpapaload. May nagpapaload. Ayan, di ba? Ay sabi kita mga katropa, ngayon ay sumali na naman sa bandwagon ng mga nag-file ng candidacy si Pastor Apollo Kibuloy, founder ng KOJC o ng Kingdom of Jesus Christ. Yan. Ay, hindi natin alam mga katropa. Bakit kaya tumakbo si
pastor. 9237182. Di ba? Ayaw. Yan ay katanungan lamang, di ba? Kasi mula nung siya'y nahuli mga katropa o sumuko, sabi nila mga katropa, ay siya'y nakulong na sa PNP detention cell. At siya'y tumatakbo ngayon o nag-file ng COC ang kanyang abogado dun sa sa Comelec upang i-file yung kanyang certificate of candidacy. Alright, di ba? Alright o no? No. O, di ba mga katropa? Yan. Isipin niyo mga katropa. Dito nga sa usapin ng party list, di ba mga katropa? Marami na ngang mga nagpa-file ng kanilang COC bilang mga yung mga tawag dito, yung mga nominee ng mga iba't ibang mga party list mga katropa. Ngayon sinamahan pa ng ilang mga kandidato para senador. Kabilang nga dito yung pinag-uusapan natin na si Pastor Apollo Kibuloy na matapos na mahuli o sumuko daw ay ngayon ay nagpa-file ng candidacy bilang senador. Ang pinagtatanong na natin mga katropa, pinagtataka natin, di ba, siya ay nag-proclaim na siya ay son of God mga katropa. Bakit kailangan tumakbo? Diba? Bakit kailangan tumakbo mga katropa sa politika ng Pilipinas, di ba? Son of God ka, dapat buong mundo yan mga katropa. Di ba? Yan. Kaso talaga kagulat-gulat mga katropa, nagulat tayo doon dahil nag-file si Attorney Torion ng COC ni Pastor Apollo Kibuloy na naghahangad na maging senador ng bansang Pilipinas. Which is, alam naman natin na noon pa ay sinasabi niya na siya ay son of God. Di ba? Ang pinagtataka lamang natin, bakit sa ngayon, tatakbo kang, katanungan lang naman to kay Pastor Apollo, bakit ka tatakbo ngayong senador? Ano bang dahilan? Ano ang purpose o ano ang hangarin para magpasya na tumakbo bilang senador ng bansang Pilipinas? Unang-una, siyempre mga tropa, kailangan nating malaman na ang pagtakbo sa kailangan meron kang hangarin, meron ka talaga hangarin. Di ba mga tropa? Ang pinagtataka lang natin, bagkus sa dami ng problema o kasong kinakasangkutan ni Pastor Apollo Kibuloy, ngayon tatakbo pa siya. Siguro para sa atin, mas nararapat lamang na unahin niya muna yung kanyang mga kaso bago niya problemahin ang problema ng Pilipinas. Di ba mga katropa? Kasi yung pagiging senador ay hindi naman basta-bastang bagay. Di ba? Kailangan required doon yung meron kang pinag-aaralan. Siyempre, alam mo yung batas. At hindi ka lang aasa sa mga abogado na sa paligid mo. Diba? Kailangan talaga may kaalaman ka. Bagkus pa, siyempre, alam naman natin na ang talagang path na dinaanan o nilakaran ni Pastor Apollo Kibuloy, diba? Yung religious. Diba? Sabi nga sa, may kasabihan niya na merong tatawag na separation of state and religion. Diba? Ang problema, bakit yung mga nasa reliyon ay sumatakbo sa estado? Diba? Dapat talaga may separation yan State and religion mga katropa. Kumbaga, walang pakialam yung yung state dun sa sa reliyon, di ba mga katropa. Pero kung may ginagawang mali, dapat ayon sa batas naman ng bansa, kailangan din parusahan o akusahan. Yan mga katropa. Pero, lagi natin tatandaan na meron tinatawag na separation of state and religion. Yan. Ang pinagtatakahan natin, bagkus sa matagal na panahon na ang nilalakaran ni Pastor Apollo Kibuloy ay religion. Yun yung naitayo niyang KOJC. Bakit ngayon ay sasali siya sa politika? Ngayon pa na siya'y nakakulong ngayon mga katropa. Hindi natin hinahatulan si Pastor Apollo Kibuloy. Siyempre, wala tayo sa posisyon para tayo humatol. Bisipon tayo mga tropa. Diba? Pero ang akin lamang, dapat unahin muna ni Pastor Apollo yung kanyang personal na problema. Kung paano niya patutunayan at haharapin ang mga akusasyon na sa ngayon ay sinampalaban sa kanya. Yun nga yung human trafficking, yun nga yung mga kung ano pa yan. Hindi natin na babanggitin yan. Alam naman na lahat yan. Pero isipin mo, kung ikaw ay dapat unahin mo muna yung sarili mong ipagtanggol.
bago mo problemahin yung problema ng buong Pilipinas. Yan mga katropa. Paano ka makapaglingkod sa bansang Pilipinas kung ikaw mismo personally ay may problema kinakaharap na hindi naman basta-basta mga katropa. Hindi naman basta-basta yung kinakaharap na suliranin ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi naman basta-basta yun. Ibig sabihin, talagang malaking problema yun. Di ba? Kaya sa tingin ko, mas nararapat lamang na harapin na muna ni Pastor Kibuloy yung personal na problema niya bago niya problemahin yung problema ng bansa. Di ba? Dahil yung yung pagtakbo bilang senador ng bansa ay isang napakalaking tungkulin o mabigat na tungkulin sa isang tao. Siyempre, pag ikaw senador na, puproblemahin mo o gagawa ka ng batas kung ano man yung specialty mo. Siyempre, at ididibate mo to, ipagtatanggol mo sa plenary, mga katropa, di ba? Kung mismo ikaw ay may pinagdaraanan sa mga oras na to, paano mo may bibigay yung buong 100% mo o 99% ng iyong talento para sa bansang Pilipinas, di ba? Napakahirap naman ng mga katropa. Saka siyempre, alam naman natin na sa ngayon ay walang kalayaan si Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Paano niya maisasagawa yung trabaho ng isang senador kung sakaling siya'y mananalo, di ba? Ibig sabihin, kung mananalo siya a-attend ng session habang siya'y nasa kulungan. Pwede ba 'yon? Samantalang alam natin mga katropa, pag ikaw ay may kaso, hindi ka pwedeng nakakulong, hindi ka pwedeng may cellphone. Hindi ka pwedeng may internet doon mga katropa. Paano mo magagawa yung trabaho mo? Ibig sabihin, kung sakaling manalo man si Apostol Kibuloy, di ba? Si Pastor Kibuloy, hindi rin niya rin magagampanan yung trabaho na inatang sa kanya ng sambayanan, di ba? Mas maigi pa siguro na na lang, kumbaga mag-keyboard na lang siya, pagka siya'y manaya na, saka siya tumakbo, di ba mga katropa? Kasi ibigay na lang sa ibang mas karapat-dapat pa, na able pa o nasa labas at magagawa yung 100% na trabaho bilang senador. Hindi yung magiging senador ka dahil nanalo ka, pero hindi mo naman magagawa yung trabahong nakaatang sa balikat mo. Yun lang naman yung mga tropa, di ba? Di ba? Ganun kasi mangyari na hanggang hindi nakakalaya si Pastor Apollo Kibuloy dahil nga yung kanyang mga kaso non-bailable, hanggang nililitis ito, hindi siya lalaya. Paano naman yung kung sakaling loobin ng Diyos na manalo siya bilang senador, hindi niya rin magagawa ng 100% o 85% o 90% yung kanyang trabaho na inaatang sa kanya ng sambayanan, di ba? Di lost din yun mga katropa. Lost din yun para sa ating mga Pilipino, di ba? Yan. Kaya yun lang naman ang katanungan natin. Ang katanungan natin mga katropa, bakit kailangan tumakbo si Pastor Apollo Kibuloy sa Senado? Bakit? At siyempre ang nakalagay doon sa niya mga katropa, sa COC niya mga tropa, ang nire-represent niya yung PPW mga tropa, yung peasant group yung mga tropa WPP, Workers Peasant Party. Workers and Peasant Party List mga tropa. Ang problema lang mga tropa, yung mismong partidong yon ng mga workers at peasant, dinidisclaim na si Pastor Kibuloy ay kanilang pinatakbo o meron silang basbas na tumakbo si Pastor Kibuloy sa Senado. Ibig sabihin, dinidisclaim. Di ba mga katropa? Yung mismong WPP ay sinasabi ng WPP na pamunuan ng WPP na hindi nila binibigyan ng sertifikasyon o wala silang alam na tatakbo si Pastor Apollo Kibuloy sa ilalim ng WPP. Yun pa, di ba? Question din yun pagdating sa COMELEC kasi hindi naman porket nag-file ka ng COC mga katropa. Pasok ka na agad bilang kandidato ay isasama sa listahan ng yung voters, 'di ba? Yung voters na yung papel. Hindi kasi lahat 'yan pag-aaralan muna, titingnan niyo kung sino yung mga nuisance, 'di ba? Sino yung wala namang kakayanang magkampanya buong Pilipinas, 'di ba? Yan. 'Di ba? Yung mga ganoon, mga katropa, kung yung nakasulat sa COC ni Pastor Kibuloy ay WPP at yung WPP ay dinidisclaim siya, mukhang may problema doon mga katropa. Diba? May problema doon. Isang factor 'yon para hindi matuloy o bigyan ng certificate ng COMELEC yung pagtakbo o pagpapile ni Pastor Apollo. Pero yan ay aantabayan natin. Titingnan natin yan. Pero so far sa ngayon, nag-file si Pastor Kibuloy ng COC at ito naman ay
sinasabi ng WPP na hindi naman daw sila, wala silang alam dun sa pagtakbo ni Kibuloy under sa WPP, yung Workers Peasant Party List. Yan mga tropa. Party, hindi party list nga pala. Workers Peasant Party. Yan. Yung mismo pamunuan noon, tinatanggi na may kinalaman sila dun sa pagtakbo ni Pastor Apollo Kibuloy. Yan. Di ba? Maliwanag yan, mga tropa. Kaya antayin natin mga tropa sa mga susunod na araw o linggo kasi ang alam ko sa November, mga 3rd week na November, ilalabas na yung final na roster. Final list ng mga natanggap o pumasa na kandidato bilang senador. Yan, mga tropa, di ba? Yan. Isipin nyo mga tropa, pag-isipan nyo yan. Siyempre, yung pagboto natin sa isang senador, malaking bagay yan para sa atin mga tropa. Hindi yan basta-basta bumoto tayo ng 12. Dahil isa lang gusto natin, okay lang sa atin kung sino may mananong 11. Diba mga tropa? Kailangan bumoto tayo. Yan, tapos, pag-aralan natin yung mga boto natin. Kamukha niyan. Maraming tumatakbo ngayon. Si Willie Revilla, may mga tropa na lagi nagsasabi noon na hindi siya tatakbo. Ngayon, bigla siya nag-file independiente mga tropa. Yan. Tapos si Philip Salvador. Tapos si Chavit Singson, mga tropa, tumakbo din. Si FLM, si Francis Leo Marcos, yan, tumakbo din. Dati rin may kaso yun, nakulong din yun, pero nakalaya. Yan, nakalaya na siya. Tapos yung mga sikat, yung mga dati na senador, si Tito Soto, si Lacson, si Lapid, mga tropa, si Revilla, mga tropa, yan. Lahat yan pagpipilian ng COMELEC, sino ba? Madami mga tropa, maraming mga tropa, kung sino-sino yan, karamihan mga tropa, tulpo, dalawang tulpo mga tropa, tatakbo din silang mga senador. Tapos, sino ba? Yan, marami talaga, yung mga iba dyan, karamihan dyan, sikat na personalidad. Pero, si Pacquiao, mga tropa, tatakbo din senador yan, si Pacquiao, yan. Sabi, maraming kalaban, medyo masikip yung labanan sa senador, kasi, alam naman natin na 12 lang yung iboboto natin. Tapos may re-electionista, si Bato, saka sila Bongo, siyempre kasama rin yan. O, di ba, kasama rin yan. Tapos, yun nga sila, dating Senate President Tito Soto, si Lacson, si Lito Lapid, re-electionista yan. Si Revilla, di ba mga tropa yung mga yan. Si Jinggoy, mga tropa, di ba ang dami, mga tropa, ang dami talaga. Talagang yung dosing position sa Senado ay talagang masikip yung labanan, mga tropa. Masikip yan. Tapos, pinasukan pa neto ni Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Tapos yung marami ngayon pumasok talaga mga tropa, mga artista, yan talaga mga tropa, ang katotohanan. Yan. Pero mga katropa, pag-aralan natin, may mga iba pa namang kandidato na pwede natin i-consider. Okay ba? Yan. Yan. Kaya mga katropa, yan ang katanungan lamang. Maniniwala ba kayo na ayon sa ating thumbnail na Pastor Apollo Kibuloy for Senator? Diba? You believe in me. Yan. Diba? Yan mga katropa. Alright, maraming salamat at syempre sa mga huling bahagi ng aking mga vlogs, syempre mga katropa, lagi natin sinasabi na humihiling tayo sa inyo ng like, share, o kaya ay kung natutuwa-tuwa lang kayo na kahit konti, subscribe. Ngayon, kung hindi naman kayo magla-like, hindi rin kayo mag-share, at hindi rin kayo mag-subscribe, pwede naman kayo mag-comment. Siyempre, pwedeng negative, positive na comment, okay lang yan mga katropa, para malaman natin yung mga pagkakamali natin sa sinasabi natin. At siyempre, matulungan nyo rin ako, di ba? Hindi ko naman sinabi na sa sinasabi kong to, ako'y tama. Pwedeng mali ako, at mali sa inyo, mag-comment kayo para malaman ko yung mali ko sa sinasabi ko. At kung tama naman kayo, talagang tama kayo. Sinisipon tayo mga katropa. Ay medyo nahirapan tayo magsalita at ngungo tayo. Yan. Medyo madilim mga tropa. Ano? Yan. Hindi, pogi kasi ako magmadilim mga tropa. Yan. Kaya mga tropa, kung mag-like kayo, mag-share para lumaki ang ating community. Kung natutuwa pa rin ulit kayo, mag-subscribe kayo. At syempre kung ayaw nyo mag-like, ayaw nyo mag-share, at ayaw nyo rin mag-subscribe, mag-comment na lang kayo mga tropa. Masaya na ako doon mga tropa. Alright, magandang gabi ulit sa inyo. At syempre nagkapaalam. Yung paalam natin mga tropa, isang sinasabi natin lagi sa inyo ang salitang babu.